Nagmistulang paraiso ang isla para kina Ibrahim at Alessandra. Kapwa sila masaya sa panandaliang nakalimutan ng mga problema. Wala mang kasiguruhan kung ano ang namamagitan sa kanila, ay tuluyan niyang inilantad ang tunay na damdamin para dito. Nawala ang pangingimi niya at inihanda ang sarili sa ipagkaloob ang lahat dito. Alam niyang hindi siya makakatanggi sakali mang hilingin nito ang bagay na iyon. Pero laking pasasalamat niya dahil hindi naman siya sinamantala nito. Nakontento na lamang ito sa paghalik at pagyakap sa kanya. Hindi ito lumalampas sa limitasyon. Ito ang kusang humihinto kapag kapwa na sila natatangay sa kanilang mga damdamin. Natuklasan niya ang playboy na kagaya nito ay pwede rin palang maging magino sa kabila ng kaalamang silang dalawa lamang ang nasa isla. Oh Ibrahim, I love you more dahil pinapakita mong pagkamagino. Mahinang sabi niya habang pinagmamasdan na nakapikit na binata. Payapa itong natutulog sa kanyang tabi habang kapwa sila nakahiga sa puting dalampasigan. Nagulat pa siya nang dumilat at ngumiti sa kanya. Why sweetheart? Masuyong tanong nito. Wala, I'm just looking at you. And, kinabig siya nito at mahigpit na niyak. Anong and? What did you find out? Pilyong tanong nito. Ang gwapo mo pala kapag nakapikit, lalo na kapag ganyan lang ang suot mo. Pilyang sagot niya pagkatapos pasadahan ang tingin ng katawan nito. Naka-swimming trunks lamang ito. Paus talaga. Bumangon ito. Hawak pa rin ang kamay niya. Yeah, pero mas gwapo ka pa rin pagmasdan. Nang gising, lalo kang kumikisig especially when you are looking at me like that. Really? Then kiss me. Pumikit ito at pinatulis ang musok. Bakit? Para mapatunayan ko kung nagsasabi ka ng totoo. Natatawang tinabig niya ito. Hahalikan lamang kita kung mauunahan mo kung pumasok sa bilya. Aniya pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo. Natatawang hinabol siya ni Ibrahim. Palibhasa ay mas malalaki ang mga hakbang nito, kaya madali siya nitong naabutan. Huli ka. Niyakap siya nito ng mahigpit. Now where is my kiss? Hindi na siya nito binigyan ng pagkakataong makasagot. Hinalikan na siya nito sa bibig. Napapikit siya habang tinutugon ang marubdob na halik nito. Sabihin mo lang na mahal mo ako at wala na akong mahihiling pa, Ibrahim. Piping hiling ng puso't isip niya. Alex, where are you? May pag-alala sa boses ni General Veneracion nang sagutin niya ang tao nito. Nandito kami sa villa dito. Dito ko dinala si Ibrahim. Good, pero huwag ka pa rin pa kasi siguro, Alex. Maaaring masundan kayo ng mga taong humahabol sa inyo. Malaking ang hangarin nilang mapatay si Ibrahim. Gagawin nila ang lahat para mapagtagpuan lang siya. Don't worry, Tito. Ikaw lang ang nakakaalam kung saan mo dinala si Ibrahim. I think we are safer. Sa bagay pero kailangan nyo pa rin mag-ingat. We will, Tito. Okay, tumawag ka lang sa akin kung may problema ha. Opo. Sandali ho, Tito James. Yes. Kumusta na ho ang mga taong pinaimbestigahan ko? May nakalap na ba kayong mga impormasyon tungkol sa kanila? Mayroon na iya at malaking tulong ang naibigay. Mga impormasyon upang makatukoy kung sino ang nasa likod ng sindikato. Nag-iipon na lang kami ng sapat na ebidensya para mahuli ang mga taong yun. Well, that good news. Maaari ko bang malaman kung sino sa kanila ang suspect? I'll just call you later, iya. Kailangan nating maniguro. Protektahan mong maigi si Mr. Escarda. Malaki ang maitutulong niya sa kaso. Is that clear? Yes, Tito. Alessandra. Ibrahim, kanina ka pa riyan. Dali-dali niyang pinindot ang end button ng cellphone niya at humarap dito. Kararating ko lang. Sino ang kausap mo? Boss ko, pinagre-report na niya ako sa trabaho eh. Kailan niya? Ganun ba? Bigla itong nalungkot. Nilapitan siya nito at inakmayan. Kailan ka raw magre-report? Bukas na. Kailangan kasi eh. Paano yan? What do you mean? Iiwan mo na pala ako. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at nakapamulsang tumanaw sa laot. Ibrahim, hindi ko yata kayang mawala ka sa panganing ko, sweetheart. You're the only reason why I'm still here. Kung wala ka, matagal na siguro akong umalis dito upang harapin ang mga taong nagtatangka sa buhay ko. Wala akong kasalanan sa kanila, so I don't think I deserve this. Marami akong gustong gawin sa buhay ko, pero hindi ko magawa dahil sa sitwasyon ko ngayon. Hinarap siya nito at masuyong hinaplos ang kanyang pisngi. I will surely miss you, Alessandra. I will miss you too. Naluluhang sambit niya. Sapat na iyon upang muli siyang halkan nito sa mga labi. Mas mapusok at mas mapaghanap. Ibrahim, anas niya. Kung gusto mo dito muna ako, hindi muna ako aalis. No, sweetheart, you must go. Inilayo nito ang mukha niya upang mapagmasdan siya nito. Mahihirapan ako kung wala ka sa tabi ko, but you have to go. Hindi ako selfish para pigilan ka dahil sa pansarili kong kaligayahan. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. But I can stay here, Ibrahim. Just say you love me and I won't leave you. Gusto niyang sabihin niyon, pero sinarili niya lamang niya. You have to go, sweetheart.
Don't mind me here. Mas makakabuti para sa iyo na umalis. Baka madamay ka lang sa problema ko kung mananatili ka sa tabi ko. Ibrahim, huwag kang mag-alala. Kasama ko naman si Alex. Hindi niya ako pababayaan. Nasaan nga palang pinsan mo? Kailan ba siya babalik dito? Darating na siya bukas. Nabanggit ko kasi sa kanya na kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Ibinaling niya sa ibang direksyon ang tingin. Nangangamba siyang mahalata ni Ibrahim ang pagsisinungaling niya. I see, mukhang nag-enjoy ang pinsan mo sa pinunta niya. Kasama niya siguro ang girlfriend niya kaya hindi pa niya naiisip umuwi. Mula sa likuran niyakap siya nito. Sa bagay pabor sa akin ang ginawa niya dahil nabigyan ako ng pagkakataong makilala at makasama ka ng matagal. Ano kaya kung ipagtapat kung ako at si Alex ay iisa? Bakit? Iniharap siya ni Ibrahim at nakangiting sinapo ang kanyang bawang. Anong bakit? Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Mabilis siyang ginawa nito ng halik sa tungkay ng ilong. Wala, Ibrahim. Wala. Tuluyan na siyang nawala ng lakas ang loob na ipagtapat ang totoo. Bahala na. Sana'y maintindihan mo ko kapag natuklasan mo ang totoo. Mahigpit niyang niyakap ito. Alam na namin kung sino ang utak ng sindikato, attorney. Masayang pagbabalita ni Major Jimenez kay Alex. Sino? Shit. Shit, napamura siya nang marinig ang pangalang sinabi ito. Sinasabi ko na mahaba. Duda talaga ako sa ikinikilos ng taong iyon simula nang makita ko siya sa Kings. Tama ka, Alex. Halos lahat ng ebidensyang naipon ng mga tauhan natin ay siya ang itinuturong suspect. Ganun naman pala. Bakit hindi niyo pa-arrestin siya? May problema, attorney. Bago makapag-issue ng warrant of arrest ay nakatunog na siya. Nakatakas siya kasama ang mga kasabot niya. Ano? Paano nangyari yun? Mahirap mang aminin pero may ahas sa ahensya natin. Nabigyan siya ng tip bago pa man bumaba ang warrant of arrest. Naikuyom niyang mga palad. Nakadama siya ng inis sa kasamahan nilang traitor. Ito ang dapat magpatupad ng fair justice pero ito pa ang lumabag sa batas. Don't worry kung may kilos na mga tauhan natin para mahuli siya. Nag-issue na rin kami ng whole departure order para masigurong hindi siya makakalabas ng bansa. Mumuntong hininga siya. Sana nga ho'y mahuli na kagad siya, sir. Para makalantad na kami ni Ibrahim. Nakakainip kong patago-tago. This is not my cup of tea, you know that. Ang gusto ko ako ang humahabol sa kalaban at hindi akong hinahabol. I know that, Alex. Kaya nga puspusan ang ginagawang paghahanap sa suspect. Pero may naisip akong mas madaling paraan para mapadali ang paghahanap sa kanya. Ano yun, sir? Gawin niyo kung ano ang nararapat. Kailangang pagbayaran ng taong yun ang mga kasalanan niya sa lalong madaling panahon. You're right. Kaya naman naisip kong gamitin si Mr. Escarda para mapalabas ang suspect sa pinaglulunggaan niya. What? Sir, okay lang kayo? Listen, Alex. Matagal kong pinag-aralan ang planong ito. We know from the start na determinadong ipapatay ng suspect si Mr. Escarda dahil sa paniniwalang siyang sumira sa illegal activities nito. Ngayong nabisto ang gawain niya, siguradong lalong sumidhi ang pagnanais nitong matagpuan si Mr. Escarda upang makaganti. Kung lilitaw siya at malalaman ng suspect kung saan siya, hahantingin siya at itutuloy ang balak na pagpatay sa kanya. In that way, mapapadali ang paghanap natin sa suspect. Pero sir, buhay ni Ibrahim ang nakataya sa plano niyo. Paano kung mapatay siya? I know that. Oras na makita siya ng suspect ay hindi na siya bibigyan ng pagkakataong mabuhay pa. Ganun naman pala eh. Bakit kailangan pang ilagay sa panganib ang buhay ni Ibrahim? Dahil iyon lamang ang tanging paraan para mahuli ang kriminal. Para din sa kanya ito. Oras na mahuli natin ang suspect ay makakalantad na siya na walang nakaambang panganib. Pero sir, Alex, we have no other choice kundi ang gawing pahin si Mr. Escarda. Hindi siya mapapahamak dahil hindi mo naman siya pababayaan, hindi ba? Hindi mo ipapahintulot na maunahan ka ng kalaban. Sir, hindi ka makakapagkaila sa akin, Alex. Matagal nang kitang kasama sa trabaho at nararamdaman ko kung anong namamagitan sa inyo ni Mr. Escarda. Sir, huwag kang mag-alala. Naiintindihan kita. Natatakot ho ako sa maaaring mangyari sa pag-amin niya. Ngayon ka pa ba matatakot? Kung baka sa track and field, malapit na tayo sa finish line. Mahuli lang ang suspect, tapos na ang kaso. Sige ho, sir. Kung ano ang makakabuti sa kaso, gawin ninyo. Ako na ang bahalang magpaliwanag kay Ibrahim. Sige, Alex. Hihintayin ko kayo rito sa Maynila. Kailangang pag-aralan nating maigi ang plano para hindi tayo mabulilyaso. Yes, sir. Ibrahim. Alex, pare, mabuti naman at nandito ka na. Kumusta ang lakad mo? Nilapitan si Nito at nakipag-high five pa sa kanya. May lead na kung sino ang utak sa tangkang pagpatay sa'yo. Talaga? Ang ibig bang sabihin makakalantad na tayo? Pwede na tayong bumalik sa Maynila. Tuwang-tuwa ito. Not yet. What? But why? What do you mean, pare? Hindi pa kasi nahuhuli ang suspect, Ibrahim. Nakatakas eh.
What? How come? Hindi matagal nang sinusubaybayan ng mga pulis at NBI ang kaso. Bakit nila hinayaang makatakas ang kriminal? Naningkit ang mga mata ito. Malakas ang kapit niya sa Taspare, kaya bago pa man mahuli ng mga pulis ay nakatakas na. Shit, paano ngayon yan? Hanggang hindi nahuhuli ang suspect ay hindi tayo nakakasigurong ligtas ako. Siguradong lalong lumakas ang hangarin niyang mapatay ako. Tama ka, Ibrahim. God, we have to do something, Alex. Ayoko ng ganito. Ayokong magtago habang buhay. Wala akong kasalanan. I know, kaya nga ako narito para sabihin kung ano ang napagkasundoan namin ni Major Jimenez upang mahuli ang mga krimen. What is it? Tell me. We need you, Ibrahim. You have to cooperate para mahuli ko na siya. Okay, then tell me what to do. Nakahanda akong tumulong. Kung kinakailangan humarap ako sa taong iyon ay gagawin ko. Mas gusto ko pang mamatay ng lumalaban kaysa patuloy na nagtatago. Very well. Ngayon din ay luluwas tayo sa Maynila. Kailangan mapag-aralan nating mabuti ang plano para masolve ang mga kasong ito. Ihanda mo ang sarili mo, Ibrahim. I'm always ready, pare. Sandali lang magpapaalam ako kay Alessandra. Ha? Sandali lang ako, pare. Tatalikuran na sana ito ng pigilan niya. Ibrahim, wait. Bakit? Wala na kasi si Alessandra. Nakalis na kanina pa. Ano? Sumakay siya sa lansyang sinakyan ko papunta rito. Napakunot na ito. You know what? Magpinsan nga kayo. Tila nangyayamot na sabi ito. Ibrahim, pareho kayong mahilig umalis nang hindi nagpapaalam. Iiling-iling na tinilikuran na siya nito. Hindi na ito nitago ang pagtatampo mo. I'm sorry, Ibrahim. Napakagatlabi sila.